Hello, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. So meron tayo re-react na video. Ito ay in-inform sa atin, no? Kasi gumamit daw si Sir J. Costura ng ng phone app. That is bullshit. 'Di ba? Bihira. Anyway, anuhin natin yung video. Panoorin natin yung video, mga men. So ito ay sa lubog na simbahan, no? Na shinut. Start na tayo mag-react ng video ni Sir J. Costura. Matagal na akong hindi nakaka-react ng ni Sir J. Costura eh. Ngayon na lang uli. Kasi may nagpasa sa atin na si Sir J. Costura pala nag-ghost hunting na rin. 'Di ba? Parang nakakapanibago. Kasi 'di ba alam natin siya na yung nagre-reading, card reading. Tapos biglang nag-ghost hunting. Nag-ghost hunting na siya before, no? Nag-guess na siya kasi nga psychic siya, pero parang breath of fresh air to na bigla siya nag-ghost hunting. Bakit hindi na ba nanonood do sa mga reading? Sorry ha. Tingnan ko nga yung views. Na-curious ako eh, ba't bigla nag-ghost hunting na si Sir J. Costura? Alam ko mga Halloween special niya lang ginagawa to eh. Or halimbawa may client na okay pa naman yung views, pero kung hindi mga social media personality yung nire-readingan ni Sir J. Costura, hindi siya masyadong pinapanood. Pero to be fair, daang libo pa rin naman kalimitan. Kaya lang versus 2 million yung percentage nun. Yung percentage nung nanonood versus subscribers. Pero decent pa naman. Hindi ganun kalaki pero decent pa naman yung nanonood kay Sir J. Costura. To be fair naman. 'Di ba? So, panoorin nga natin yung magpatuloy nga. Mukhang may ginagayahan kayo ng editing ah. May ginagayahan kayo ng editing. Mga ganyan editing parang alam ko ah. Hindi naman ganyan dati editing nyo ah. Kakaiba yung pakiramdam na nakakabili yung tahimik ng paligid, pero parang may mga bumubulong-bulong sa'yo. So, pag sinabi mo may bumubulong-bulong sa'yo as a psychic, naririnig mo yon as a psychic. Bakit gagamit ka ng cellphone app? Paano kita matutulungan? Yan men. Yes. Paano kita matutulungan? Yan men, gumagamit ka ng cellphone app. Ito ha, si Sir Ed na friend ko naman, gumagamit din ng gadget, no? At some point, nakita ko rin siyang gumamit ng cellphone app na spirit box. Pero i-discuss ko yung difference ng ginagamit ni Sir Ed dito sa ginagamit ni Sir J. Costura. Para maintindihan nyo, Ligaw na kalulubog na si Norzagaray, Bulacan. Hello sa mga Nostronatics worldwide. Andito ako ngayon sa Bulacan. Ito yung tinatawag nilang lubog na simbahan. Sa pagkakaalam ko, ilang taon na daw itong inabandonan.
So more than 10 years na daw itong inabandonan. Madaming mga kwento na madami daw kababalaghan. Ganda ng ilong ni Sir J. Costura ngayon, ano? Diba? Nagpagawa siya ng ilong eh. So, nag-decide akong bisitahin ito at tinignan natin kung meron nga ba pag-communicate sa akin ng mga spirits. So, samahan niyo ako ngayon tuklasin ang lubog na simbahan dito sa... Simbahang lubog yata, hindi lubog na simbahan. Pero same lang naman. Inabando na daw ito dahil ito ay hindi pantay na lupa na pinagtayuan ng simbahan. And marahil pag bumabagyo or umuulan, binabaha daw ito. Pero nakakapagtaka, nung pumasok ako dito at naglakad-lakad, meron akong naririnig na mga orasyon. So maaaring ito ay ginagamit din ng mga kulto or mga nagdadasal para tawagin ang demonyo. Sino yung ano, may kilala ako nagdadasal dyan eh. Sa simbahang lubog. Hindi kasi yung sinasabi mong may naririnig kang mga orasyon eh, baka kasi mamaya na cold reading mo lang yon. Kasi may napapanood sa YouTube na ano eh, ganun eh. Hindi ko sinasabing fake si Sir J. Costura. Maaari. Pag kasi Sir J. Costura kasi ang tinatopic natin, hindi ko pwedeng hindi sabihin yung cold reading. 'Di ba? Kung mapapanood nyo yung mga past reaction videos ko kay Sir J. Costura, madalas ko sabihin yung cold reading na yan. Cold reading. Ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay nahuhulaan, kunyari, yung nangyari, maaaring narinig niya na yan sa past or may napanood siya. Katulad nun, may sinabi siya na may nag-oorasyon daw dun sa loob ng simbahan or ano. Kasi may mga YouTube videos na pumunta na dyan, na nagdadasal-dasal sila dyan. Titirik-tirik sila ng kandila dyan sa simbahang lubog. 'Di ba? Maaari, hindi ko naman sinasabing ganun yun nangyari. Maaari kasing doon niya nakita yon, tapos sinabi niya na lang na may naririnig ako, 'di ba? Yung cold reading madalas naman yan eh. Kahit na hindi manghuhula, ginagamit yan eh. Yan yung technique para sa mga bago to ha. I'm so sure kayo sukang-suka na kayo sa kaka-explain ko ng cold reading. Para yan sa mga yung para makakuha ka ng information nang hindi alam nung kinukunan mo ng information. For example, ganito sabi ko sa'yo, parang nafe-feel ko sa'yo na disgrasya ka na dati. Ikaw naman magtataka, paano mo nalaman yun? Hindi mo ko kilala. Ngayon lang kita na pero alam mo na disgrasya ako. Eh habang kausap kasi kita, may nakita kasi akong sugat mo ditong mahaba eh. Na gumaling eh. Na parang scratch. Siyempre, yun ang i-cold reading ko sa'yo na kunyari, 'di ba? Men, ano ba? Or halimbawa, sasabihin ko sa'yo, isa kang successful na tao. Hinay-hinay lang sa paggastos kasi nakikita ko mabilis ang labas ng pera sa'yo. 'Di ba? Eh sasabihin mo lang, paano mo naman nalaman yun? Ngayon lang kita na nakita, ngayon mo lang ako, paano mo nalaman na gastador ako? Eh putya, nakita kita, puro ka alahas. Yung cellphone mo na, iPhone 15 na brand new. 'Di ba? Lahat ng mga bagong gadgets meron ka. Isa sa cold reading yun. Walang paranormal doon, men. Kaya iisipin nyo kung naku-cold reading kayo o hindi. May mga fanatic si J. Costura na nilalaban pa sa akin eh. Na pag nanghuhula daw si Sir J. Costura, hindi daw to tanong ng tanong. Sino ba yon? Yun nandiyan sa baba na talagang nilaban pa sa akin na hindi daw nagtatanong si Sir J. Costura pag nanghula. Nung in-upload ko yung isang reaction video, puro tanong, di ba? Sino yon? Kabarkada yata nila Boss Moki yun eh. Nila dyan eh, na hindi ko na nakikita dito.
Kasi hindi ganyan si Jay Costura. Si Jay Costura ay hindi naman ako tinatanong nung hinulaan ako. Kasi nga, hindi mo naman ma-feel yung pag kino-cold reading ka. Yun ang technique ng cold reading, hindi mo mahahalata na kinold reading ka. 'Di ba? Hindi mo maaring natanong ka pero hindi mo na feel na natanong ka. Kasi ganun ang cold reading kasi hindi naman intention yan para tanungin ka ng diretso eh. Ang mga itatanong sa'yo sa cold reading, halimbawa, may nakita sa baraha na king of nasaan ang tatay mo ngayon? 'Di ba? Sa'yo, feeling mo, hindi ka naman tinatanong, pero tinatanong ka na na nasa bahay. Kasi nakikita ko dito parang may may nararamdaman siya na 'di ba? Ang technique ni Sir Jay so tatanungin ka muna bago siya magbigay ng hula. Panoorin mo yung mga ibang videos niya. Ganun yung ginagawa niya. Or hindi man siya magtanong, palaging ang sinasabi niya, I don't know kung may kamag-anak kang na ospital. I don't know kung hinihintay niya yung feedback mo. 'Di ba? Nag-evolve yung style niya ng cold reading. Kaya malamang yung mga pwede, hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Pwede na yung mga sinasabi niya dito ay narinig niya na before. 'Di ba? Kasi marami ng YouTuber ang pumunta diyan eh. Maaring napanood niya tapos yung mga napanood niya dun sa ibang YouTuber ay may halimbawa ganito may isang YouTuber na may nakitang paring pugot. So napanood na ni Jay Costura 'yon, halimbawa lang ha. Pwede niya kasing sabihin diyan dahil napanood niya na before may paring pugot na nagpakita diyan. Pwede niya sabihin na parang may nararamdaman ako ditong pare na walang ulo. Tapos mapapanood ngayon nung YouTuber na nag-vlog dyan. Ay oo, yan din yung na-feel namin. Talagang legit si Jay Costura, naramdaman niya. Hindi mo na feel na napanood lang yung vlog mo. Na cold reading yung vlog mo. 'Di ba? Hindi ko naman tatapusin to ng buo, no. Dun lang ako do sa part na gumagamit siya ng cellphone app daw. May nag-report lang sa akin. Medyo nangingilabot ako mga Nostranautics worldwide. So iba yung pakiramdam, medyo mabigat. Ano ka niyan ha? Veterano ka na niyan. And yung sa left ear ko ay nag-echoing siya. It's echoing sound. It's like parang may gusto makipag-communicate sa akin agad. Nung sinilip ko ang loob ng simbahan, malinis naman siya sa loob, wala na siyang gamit. Pero kakaiba yung pakiramdam na nakakabingi yung tahimik ng paligid. Pero parang may mga bumubulong-bulong sa'yo. So ibig sabihin, yung nagpaparamdam dyan, audible. No? Kasi at first, puro generic yung reading ni Sir Jay Costura eh. Walang specific eh. Na bumubulong-bulong. Wala man lang specific na may sabihin na nandito siya, siya ay ginahasa dito. Ang pangalan niya ay ganito. Mangyayari yun mamaya pag gamit na yung app. Hindi ang ito yung sinasabi ko eh. Mga may third eye Minsan kasi nagkakamali tayo pagka halimbawa tayo na gumagamit. Hindi naman masama gumamit kayo ng gadget.
Actually, si Sir Ed gumagamit niyan eh. Kasi yung ginagamit ni Sir Ed kasi for verification lamang. Para sa atin kasi yon. Tandaan nyo ha, pag yung may mga third eye dyan at may psychic abilities, pag gumagamit kayo ng gadget, hindi para sa inyo yan. Para sa mga nanonood yun. Paano ko nasabing para sa amin yon? Halimbawa, ikaw, may nararamdaman ka na presensya doon sa bandang kanan. Di ba? May nararamdaman kang presensya doon. Ngayon, paano kami maniniwala sa'yo na totoo yung sinasabi mo? Di ba? Kasi pinapanood ka lang namin eh. Kahit sino pwedeng gawin yun eh. Kahit ako, halimbawa, nanonood kayo sa akin, ano? Kahit ako, pwede ko sabihin sa inyo ngayon na, banda rito, may nafe-feel akong presence ng isang babaeng kaluluwa. O paano nyo mabe-verify na totoo yung sinasabi ko? Doon papasok yung gadgets. 'Di ba? Sana ba yung ano ko dito? Yung EMF reader ko. 'Di ba? Kapag sinabi ko na na banda rito, may may kaluluwa. 'Di ba? Bubuksan ko ngayon yung EMF meter ko. 'Di ba? Bukas na siya oh. Titingnan ko dito. Ngayon, hindi pumapalo. Ibig sabihin, nag-iimbento ako. 'Di ba? Hindi naman sa nag-iimbento. Mataas ang probability na nag-iimbento ako sa nararamdaman ko. Or may naramdaman man ako, parang guni-guni ko lang yon. Kasi hindi naman nagmamanifest dito sa gadget na dala ko eh. Walang reading oh. Zero. Gets nyo? Pero halimbawa kapag sinabi ko may nararamdaman ako, tapos tinutok natin dito, biglang pumalo siya. Let's say, pumalo siya ng 10 milligauss, 15 milligauss na reading. Maaring totoo yung sinasabi ko kasi nababack upan nito eh. Yun kasi ang role nito eh. O sabi sa inyo, may nafe-feel ako dito eh. Andyan siya oh. Pero, invalid pag ganito Pag ganito ang nangyari, invalid to. Ang ginawa ng psychic nyo, tinutok niya muna, pumalo, tapos biglang sasabihin niya, ay, kaya pala may nararamdaman ako banda rito, mataas pala ang reading. Diba? Invalid na yun. Ang nangyari nun, siya na yung sumasakay sa gadget. Kaya pagka ang psychic, siya yung umaayon kung ano ang sinasabi ng gadget, magduda na kayo doon sa psychic na yun. Hindi yun totoo. Ang gawain kasi nito, ito yung nagbe-verify eh. Ito yung nagbe-verify ng kung totoo ba yung nararamdaman ng psychic o hindi. Diba? Kung sasakyan niya ang reading ng gadget, malamang fraud yan. Diba? Kung gadget yung nauuna, tapos susunod lang yung psychic na, kaya pala may naramdaman ako diyan kanina, mataas pala ang reading. No. Kailangan ikaw muna, as a psychic, nararamdaman mo muna sa natin Di ba napapansin nyo si Sir Ed? Paano yung promote kay Sir Ed eh? Hindi, to be fair, anuhin nyo yung mga vlog ni Sir Ed. Ang nag-provide sa kanya ng mga gadget kasi si Sir Lance eh. Hindi magkakilala yung dalawa ha. So, binigyan si Sir Ed ng music. Katulad nung kay Donsky din mismo. Binigyan siya ng music box, then REM pad. Paplantahan ni Sir Ed yan. Tapos sasabihin ni Sir Ed, katulad nung yung kasama niya si Master Gala. Pero hindi ko sinasabing paranormal dun ha. Pero compelling kasi yun eh. Kapag sinabi ni Sir Ed na ipapakita ko kay Master Gala yung nangyari sa'yo, biglang tumunog. Ibig sabihin, may communication siya doon kung ano mang meron doon. Pero I'm not saying na paranormal pa yun ha. Pwede, pero compelling kasi yun eh. Yung circumstansya na nagtanong ka, tapos biglang nagre-respond sa yung parang ginagawa nila Donsky. Kaya lang, kila Donsky kasi peke. Sobrang obvious na masyadong responsive. 'Di ba? Panoorin niyo yung kasama ni Sir Ed si Master Gala. 'Di ba? Nagre-response doon. Pati yung sa pumunta doon sa bahay, kung nandiyan ka sa loob
hawakan mo yung REM pad or ano, nagre-response. Ibig sabihin, may line of communication talaga si Sir Ed kung ano mo meron doon. Pero again, debunkable pa rin naman yun. Depende kung paano nyo i-debunk. Diba? Eh, ganun naman ang maganda kay Sir Ed eh. Pwede nyo siyang provide ng explanation na Sir Ed, baka ano lang yon. Or, halimbawa, nagkataon lang na ganun. Diba? At sasagutin naman kayo ng tao. Hindi naman iiwas yung tao. Anyway, pagpatuloy na natin to. Oh my God. Naghahanap siya ng cold reading niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Kasi makikita mo pa rin ang buo na santo dito sa gitna ng simbahan. Ito yung altar. Ayan. So may mga kandila din na nandito. O yun, pwedeng cold reading niya yun eh. Na sinasabi niya may nagre-ritual. Kasi nung sinilip niya kanina, may nakita na siyang tulo ng mga kandila dyan. Pwedeng doon niya nakuha yung cold reading niya. Kasi sinilip niya na yan kanina, di ba? Pwede niyang, nung nakita niya sa loob na may mga patak ng kandila, parang naririnig ko, parang may nagdasal na dito or may nag-orasyon na dito sa loob, may ritual na naginawa. Kasi nga may nakita siyang kandila dyan. Papakiramdaman ko mabuti kung ano ang... Ano? Papakiramdaman ko mabuti kung meron bang makikipag-communicate sa akin. Kagaya nga na naramdaman ko kanina, parang itong altar na to ay ginawa na rin siyang wait lang. Hindi niya maituloy yung sinasabi. Kasi parang medyo mabigat yung pakiramdam ko dito na area. Yan. Na-cold reading mo na yun sa mga tulo ng kandila. Dito na altar na to, parang ginamit na rin siyang it's a negative. Tama. Pag sinabi ni Sir Jacobs na parang, ibig sabihin hindi siya sure. Nanghuhula yun. Diba? Parang. Diba? Kung talagang sure na sure siya at na-vision niya na yan ay ginamit na pang ritual, diba? Zoom. Automatic yun na itong altar na to ginamit ito sa pang ritual dahil na-vision ko or na ano ko. Pero yung parang diba? Galit kayo, mga fans ni Jay Costura. Energy na para bang pinagdadasalan na siya ng kakaiba. Oo, may nagdasal dyan na na nag-ritual. Diba RBS? May nakatira ba dito? Parang may narinig akong boses pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Medyo nangingilabot ako dito sa area na to. Para siyang may humihinga. Okay. So, medyo nakaramdam ako dito ng kakaiba. Para bang may humihinga siya. Dito na area, parang may nararamdaman akong humihinga. Forward na nga natin. Gusto ko yung ginagamit Dito, niya. pwede kayong mag-ingay. Pwede kayong maggalaw ng anumang gamit. Dito sa area na to, sa loob mismo ng simbahan. Kung naririnig niyo ako ngayon,
Kung gusto nyo ng tulong ko para mapalaya kayo dito, Para pala si Kuya Red to eh. Nagpapalaya ng kaluluwa eh. pwede kayong gumawa ng ingay. Kung saan nyo man ako dalhin, ibigay nyo sa akin ang energy nyo. Di ba supposed to be ikaw yung kukunan ng energy? Bakit ikaw yung bibigyan ng energy, man? Ano ba yan? Di ba supposed to be? Kaya magmamanifest yung mga kaluluwa or ano. Ikaw yung kukunan ng energy. Ikaw yung madidrain, man eh. Bakit ikaw yung kukuha ng lakas ng ano? Bakit ikaw yung hihigop ng lakas ng multo? Hindi nagiging objective lang ako. 'Di ba supposed to be, kahit sa ang paranormal investigation ka pumunta, usually, binibigay nila yung lakas nila sa multo. 'Di ba? Hindi yung ikaw yung hihigop ng lakas. Manghihina yung mga multo mo, men. Lalong hindi magpapakita pagka ikaw yung hihigop ng lakas noon. Ay, nako, Diyos ko. Ako willing ako makipag-collab kay Sir J. Costura. Basta may make sure lang na na controlled yung environment. 'Di ba? Willing ako. Ako nasa common grounds kami. Tapos lahat ng niya kasi ganoon yung ginawa ko kay Sir Ed eh. Nung bawat step ini-explain sa akin. I don't know kung magaling lang si Sir Ed siguro na mag-handle ng skepticism ng skeptics. Pero let's see kung kay J. Costura kung ano yung magiging willing ako just in case na manonood kayo sa akin, pwede niyo akong kontakin. I'm so sure hindi niyo ako kontakin yan, 'di ba? Kasi nilait-lait niyo na ako nung dati. Na maliit ka lang na YouTuber, di ba? Come on. Tapos nabasa ko pang gano'n, no? Nung ako ay feature ni Sir Ed, nabasa ko public comment yun eh. Nabasa ko doon sa isang comment. I don't know if kasama ni Sir J. Costura doon. Nang aaway doon, men. Ang sinabi doon sa public comment, parang kasi si Sir Ed nagigess na sila Aiko Melendez, sila Aiko na kayo, bumagsak pa kayo kay Bungo. Wow, 'di ba? Umbihira. Parehas na parehas ng Parehas na parehas yung paraan ng pag-handle nilang dalawa ni Donsky na peke. 'Di ba? Kailangan malaking YouTuber ka muna, 'di ba? Kailangan may silver play button ka muna. Bullshit. So may mga gamit dito na nakatambak. Cold reading siya dyan sa mga gamit. May nakatambak. Hindi ko alam kung ito ba ay donations. Dahil kina-cold reading niya na yung mga gamit. May nakita siyang gamit. May family talaga nakatira. Di ko alam kung Di ko alam kung ganyan. Nagsishotgunning siya ng information. Wala siya solid na binibigay na information. Hindi ko alam kung Hindi ko alam kung ganyan. Paano mo nasabing donations? Kasi nakita mo may parang ano ba yan? Kaya niya nasabing donations, parang may name dito ng politiko ba to? Or organization? Let's see. Parang na-cold reading niya yata to eh. Ano ba to? Sa kulay green na eco bag na yan. Kaya niya nasabing donation.
Doon nagwo-work ang cold reading. Nakita niya yung, parang hindi ko mabasa kung ano ba to eh. Kaya niya nasabi palang donation, nung binidyuhan ito, aling puring pure gold pala. Usually kasi, di ba yung eco bag na yan yung pinamimigay eh. Pag, di ba pag nagbumili ka ng, sa amin, sa Robinson Supermarket dati, may ganyan kami eh. Yun nung bumagyo dati sa, I don't know if Yolanda ba yun dati. Maraming bumili sa amin yan na ganyan ang pinamigay namin. Inireplano pa nga yun dati nun eh. Para maipadala yung tulong. Yung mga ganyan. So, parang dito niya na, siguro na donation to. Doon sa aling puring na eco bag. Diba? Oh my God. Ano yun? Doon na tayo sa may spirit talker. Po. Gusto nyo bang andito kami? Tagal naman buksan ng spirit talker. May kasama ba kami dito? Ayan, ito na. Bukas na yung Ayan o, may ginagamit na siyang app. Ang unang sabi sa akin, GhostTube daw to. Pero hindi ito GhostTube. Base sa color scheme nung binlurred niya, ito ay spirit talker. Ginagamit ng mga ng mga paranormal investigator yan din sa ibang bansa eh. Yung twin paranormal, ginagamit din nila yan eh. Pero hindi pwedeng relyan to kasi ito ay app ng cellphone. Yang na yan, yung ibubugang words niyan ay mga generic words lang na loaded dyan sa app na yan. Diba? Same concept yan as GhostTube. Actually, yung GhostTube yata mas advanced pa kasi may EMF reading yun eh. Ito wala. So, paano ko nasabing fake to? Dinibunk na namin sa bahay tisa yan kasama yung mga Koreans. Nagbubugayan ng mga words na irrelevant. Magiging relevant lang yung binubuga niyang words. Depende kung paano mo tatanggapin yung words. Halimbawa, ano bang tinanong ni Sir J. Costura dyan? May kasama ba kami dito? Diba, ang tanong niya, may kasama ba kami dito? Halimbawa, may random words na binugayan out of nowhere, sasabihin niyan, 36. Yun ang tugma ba yung tanong na may kasama ba kami dito sa 36? Pero dahil yun ang narinig ni Sir J. Costura, pwede niya sabihin, 36 years old ka ba? Di ba? Parang siya yung nag-a-adjust dun sa kaya nga kahit kailan, kapag psychic ka, hindi mo dapat hindi mo dapat ginagamit yung mga ganyang bagay eh. Kasi hindi naman direct communication yan eh. Yan? Parang hula. Alam niyo, sino nakakaalam sa inyo ng 8 ball, yung magic 8 ball nung araw? Yung pag sinake mo, may sagot na lalabas. Sinong, or yung ginaganon-ganon na papel nung araw na may mga nakasulat na, na random na mabubunot mo, na may sagot do sa loob. Parang ganun yan. Modern na ganun lang yan na 8 ball. Papakita ko sa inyo 8 ball, yung magic 8 ball. Yun na, meron ng mga nakasulat doon na isi-shake mo na lang tapos lalabas. Generic yung tanong mo, tapos may lalabas. Magic 8 ball. Ayan o. Sino naka-experience na nito? Will you be my Valentine? Tapos may, 8 ball na yan, tapos biglang may lalabas sa sagot dyan. Pag isi-shake mo, hindi malinaw yung sagot eh. Ayan na, fortune telling ball. Kasi may mga sagot dyan eh. Here's a fun magic orb. It's basically like a magic 8 ball.
It's a large ball that you ask it a question. Any yes or no question, of course. Yes or no Give it a question. shake. You flip it over and you wait for the answer to magically appear. O, diba? May ano, Then you can ask it another one. diba? Modern version yan ng 8-ball. Random word yan na bumubuga-buga ng sasabihin niya. Kasi lahat ng ibubuga niyan generic yan sa haunted house eh. 'Di ba? Katulad do sa Ghost Tube, 'di ba? Do sa Ghost Tube ko na reading dito, Have You Been Before lumabas sa akin. Then kay Boss Rino din, nung nasa haunted house siya, may lumabas din sang Have You Been Before. Ibig sabihin, built-in na yung mga words na yon na pwedeng lumitaw kahit kailan. 'Di ba? Hindi pwedeng relyan kasi itong ito ay pinattern do sa Ovilus. Alam niyo Ovilus, 'yon legit na paranormal equipment talaga 'yon. Ang pagkakaiba kasi nito sa Ovilus, ang Ovilus kasi may feature 'yon, ito 'yon Ovilus 1. Alam ko Ovilus 5 nang meron ngayon eh. Yung Ovilus kasi meron siyang phonetic mode. Ay, hindi nyo pala nakita, sorry. When you say phonetic mode na yan, gumagamit siya ng phonetic sounds. Yung a, e, i, o, u, ba, baby, bobo, para makabuo ng words. Hindi lang siya talaga data bank ng mga words. Ito kasi parang data bank lang ito ng mga words eh. Na random lang na ibubuga, na irrelevant sa iniimbestigahan mo, na ikaw na lang ang gagawa ng istorya. Kaya hindi reliable ito na na gamitin ng mga may third eye ka, tapos magre-rely ka sa ghost app. Sa spirit talker. Red flag. 'Di ba? Ngayon ang tatanungin niyo naman sa akin, bakit kami napanood namin si Sir Ed na may application na ginagamit? Ang application na ginagamit ni Sir Ed sa cellphone ay yung yung spirit box. Kasi ang cellphone, lalo na yung mga dati, yung cellphone na may FM radio kasi ito eh. May FM radio receiver to dati. Ang ginagamit ni Sir Ed, spirit box na app sa cellphone. Kaya nga, in-advise ko na before na para wala na lang pagdududa, wag nang gagamit ng cellphone. Kasi baka mamaya isipin din ng tao, fake din yung gagamitin niya. 'Di ba? Pero ang ginagamit ni Sir Ed nun kasi ay radio frequency yon, analog signal yon. Kaya pag nagsalita doon sa doon sa radio frequency, yun, hindi yun data bank lang ng word. Yun ay totoong word na sasabihin. Ngayon, pag may word na lumitaw sa spirit box, kahit yung mismong legit na spirit box, pag may word na titingnan mo pa rin yung accuracy nun. Maaring radio station lang yon na pumasok. Pero, pag nagsalita sa spirit box na 5 frequency yung nilundag at iisa lang ang boses, may possibilities na spirit yun. 'Di ba? Nagsusweep kasi ng signal 'yun eh. Kapag naririnig mo yung spirit box, gumaganon, ibig sabihin nagsusweep 'yun ng signal. Pag nakabuo ng sentence 'yun, ay isang boses lamang, maaring kaluluwa na talaga 'yun. Unlike nito, men, 'di ba? Ito ay random words na imitation lamang ng Ovilus. Kung meron man, ibigay mo sa akin ang pangalan mo. Okay, so tahimik pa masyado. Ba't nagre-relay ka? Unang-una nakakarinig ka naman, nakaka-communicate ka naman sa kaluluwa, di ba? Dito tayo sa altar. Can't believe na nagre-relay si spirit talker nga, nasilip ko. Pwede ka makipag-communicate sa akin. Spirit talker nga yung gamit. Ang Pwede bihira. ka Ayan spirit talker. Huli, pero di kulong. Spirit talker yung gamit ni Sir J. Costura. Ano ba? Pag-communicate sa akin. Seryoso? Mag-aantay muna tayo kung meron bang magpaparamdam sa akin ngayon. Forward nga natin. Medyo nagbabago ang temperatura ng paligid. Umiinit, lumalamig. Nagsasalita siya, naghihintay siya ng word na papasok.
Naghihintay siya ng word na papasok ko dahil doon siya kukuha ng lead eh. Parang may naririnig akong babaeng umiiyak. 17. Ilang taong ka? Oo, bakit hinabol mo yung tanong mo? O nakikita nyo na? Hinahabol nung nasabing 17. Ilang taong ka na? Pambihira, hinahabol niya yung tanong niya, tamo ha? 17. Ilang taong ka? Pero to be fair, may parang orb na umano. Ano, alikabok ba yan o orb? Diba? Tinan mo, oh. Parang may... 18. Ilang taong ka? Oh, may parang umano, no? Anong pangalan mo? Diba? Biglang hinabol niya. Anong taon ka na? Ano ba yan? Diba? Halatang ina-adjust mo yung sarili mo sa spirit token. Red flag. Biro mo sinabi niya 17. Tapos hinabol niya, ano? Ilang taong ka na? Ay, nako! Red flag! Nag-aabang siya sa Ilan kayo dito? na puro numbers na yung niya, tinatanong mo. Wala na, huli na, di ba? Ano ba sasabihin uli? 17 na yun. Kung 17 ba sila nandito? Wala. Tamo? Bakit hindi mo alam? Psychic ka! Dapat naiintindihan mo yung sinabi na 17. 17 years old ba yung babaeng narinig kong parang... Wala, bakit re-relayan mo yan? Hindi proven yung application na yan eh. Sino nag-advise ditong gumamit ng app, lalo yung tinanggalan ng credibility si Jay Costura? Kung sino man yung nag-advise na gumamit ng app si Jay Costura, napaka-dumb. Tinanggalan nyo ng credibility yung psychic nyo. Ito, constructive criticism to ha. Kasi anong nangyayari, sumasakay si Jay Costura sa app eh. Tinatanggalan nyo ng credibility si Jay Costura niyan, men. Hindi muna kayo nag-research niyan. Ano bang ginagawa nyo? Lalo nyong pinapalubog si Jay Costura niyan. Psychic to eh. Nakakapag-communicate to eh. At pinapakita nyo sa video nyo, sinasakyan nyo yung sinasabi ng app. Dapat siya yung nauuna. Okay lang sana halimbawa, siya yung unang nagtatanong ano ang ilang taong ka na, bigla nag-17, pwede pa. Kahit na diskumpiyado ako dun sa app na yon, pwede pa kasi nga naman accurate yung yung sinasagot. Pero yung ganito, man, ano ba? Naghihintay siya ng sagot sa app, oh. Psychic ka. ng 17. Hanggang ngayon, doon pa rin. Nakakapit pa rin siya sa 17 hanggang ngayon. So yung narinig kong boses kanina, ang pangalan niya ay Alice. Ano yan? Boses kanina. Oh, Alice. Alice. Ng 17. Alice. Oh, Alice. Alice. So, nagre-respond. Hindi! Biglang sinakyan, nagre-respond na. Ano yung 17, nag-respond din yon? So, Tapos ito yung masakit dyan. Sasakyan na ngayon ni Jay Costura yung yung sinabi na Alice. Siya na yung mag-iisip na yung Alice na yun yung pangalan. So yung narinig kong boses kanina, ang pangalan niya ay Alice. 17 years old si Alice. What happened to you, Alice? Hindi alam ni Jay sa may nagtuturo kay Jay Costura na gamitin yun eh. At kung sino ka man yung nagturo kay Sir Jay Costura, tama na nga yan, 40 minutes na. Kung sino man yung nagturo kay Jay Costura niya na gumamit ng app, tinanggalan mo ng credibility si Jay Costura.
Kasi may power yan si Jay Costura eh. Tapos, paggagamitin mo ng app na ganyan, na ginagamit ng mga ordinaryong ghost hunter. Diba? Okay lang sana kung on point yung mga, alam ba, tinatanong tapos sumasagot talaga. Okay lang sana yun eh. Pero yung ganyan, men, na si Jay Costura yung nag-a-adjust para sa spirit talker. Red flag. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.